Pero pwede po tayong umutang kasi maganda po ngayon ng financial status ng City of Manila eh. Pwede tayong umutang hanggang 25 billion. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga ka-Iskoinians natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon for today sa video, Mayora, dinipensahan si Boss Y sa kanyang utang. Yan guys, yan ang mga may init na pinag-usapan ngayon na kung saan siya na mismo itong si Mayora ang nagpaliwanag, di ba? Kung bakit nangutang nga itong si Yorme na kung saan ay pinupukol niya at ginagawa niyang issue para masirahan lang itong si Boss Y. So, balikan po natin yung kanya mismong sinabi, di ba? Kung bakit sila nang utang. Kasama siya, kasama siya. So, narito po si Mayora at magpapaliwanag mismo sa atin. Pasok, Mayora. Marami pong binato ng mga batikos kay Mayor Isko ngayon about the infrastructure and most recently yung pagbebenta po ng Divisoria Public Market. Can we ask you for your take on this? Medyo mahaba-haba po. Pero if you have the time, para once and for all po, masettle na rin po. Let me start with the loans. Okay. Ang sinasabi po nila, ang pamahalaan lungsod ng Maynila ay may pagkakautang na 25 billion. Hindi po totoo yun. Okay. Ang lungsod ng Maynila po ay may net borrowing capacity. Ibig sabihin po, pwede po tayo umutang according sa Department of Finance ng hanggang 25 billion. Pero hindi po tayo umutang ng 25 billion. Okay. Yun po yung malaking pagkakaiba na po. Pero pwede po tayo umutang kasi maganda po ngayon ng financial status ng City of Manila eh. Pwede tayo umutang hanggang 25 billion pero hindi po tayo umutang ng 5 billion. Noong 2019 po, tayo po ay umutang ng 5 billion. Okay. Saan po napunta ito? Sa pagpapatayo po ng Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Hospital ng Maynila, at ang rehabilitation po ng Manila Zoo. So yun po yung 5 billion. That was 2019. Pagdating po ng 2020, pinahiram po ulit tayo ng 10 billion. Okay. Saan naman po napunta yung 10 billion? Yung 10 billion po napunta sa tatlong eskwelahan, yung Albert Elementary School, Rosauro Almario, and the Manila Science High School. Yung pagpapagawa po ng tatlong eskwelahan. And 3 more pabahay projects, San Lazaro Residences, San Sebastian, and Pedro Hill. 10 billion po. So in total, 15 billion. Okay. Nagamit na ho ba natin yung 10 billion na yon? Actual na ho ba nating nautang? Hindi po. Sa ngayon po, ang nauutang pa lang po natin in total is 4.7 billion. Yun pa lang pong actual nating nahihiram out of the 15 billion na pwede nating hiramin. Okay. Bakit po ganon? Kasi po, there is such a thing as progressive billing. Kung ano lang po yung natapos, yun lang po ang babayaran. Yun lang po ang po pwedeng ibayad ng bangko dun sa gumagawa. Okay. So, in other words po, ang actual pa lang pong nahihiram ng pamahalaan lungsod ng Maynila ay nasa, 4.5 billion out of the 15 billion na po pwede po nating hiramin. Okay, o actual natin pong niloan. 4.5 billion pa lang po. They can always check the records. I can give it to them. Diba? Yun pong 5 billion, payable po yan in 20 years. Okay, payable in 20 years. Yung 10 billion po, payable in 15 years. At a very small interest lang po, ranging from 3.5 to 3.9%.
Tatanungin po ninyo, saan po natin makukuha ang pambayad? Sure naman po ako, yun naman po ang susunod na itatanong. Para po sa kaalaman ng lahat, napakaganda po ng financial status po ng Manila. Why? Because bumalik na po ang tiwala ng mga businesses sa atin because we are very transparent. In fact, maganda po ang pasok ng revenue sa atin dahil very efficient po ang ating revenue collection. Meron na po tayong, makikita po yan online, yung Go Manila app po, doon po pumapasok lahat. So, I can honestly say siguro, kung meron man pong very minimal po yung sinasabi nilang, alam niyo na po yon. Very minimal na po yan because online na po ang transaction. So, lahat po ng kailangan pumasok sa Maynila, papasok sa Maynila. That is one source na pwede po nating yung tax and revenue collection po ng Manila. The second one is, because of the Mandanas ruling, yung IRA po ng Maynila na dagdagan. So from 3.7 billion, 4.9 billion na po ang IRA na pumapasok sa Maynila. 1.2 billion po ang nadagdag sa atin. So yung 1.2 billion na po na yon, pwede rin po doon kunin yung pabayad po ng atin pong loan. In fact, kahit po magbayad po tayo, malaki pa rin po ang natitira kasi ang computation po natin, nasa mga 700 to 800 million lang po ang ibabayad natin yearly doon po sa inutang natin. That will leave around 500 million pa po na pwede pa po rin natin gamitin sa kahit ano pa pong proyekto na pag-iisipan po ng lungsod ng Maynila. So, dapat po sana lagi lang, ang akin lang po sana, fact check po tayo. 25 billion po ang pwede nating hiramin. Ang actual po nating, ang actual pong pinahiram sa atin is 15 billion. Pero ang actual po, pinaka-actual na nahiram pa lang natin ngayon is nasa 4.5 billion pa lang po. Yun po. That's very clear. Opo. Sana po, yan na po yung end nung issue po na yan. Kasi it's nakakalungkot po. Nakikita naman po ng mga batang Maynila, lahat ng infrastructure. And one more thing po, yung utang po na ginawa natin sa mga bangko, yung mga banking institutions po, hindi po pwedeng magpautang sa atin na ipambibigay lang natin na ayuda. Hindi po. Dapat po may concrete silang nakikita. So lahat po yan ng atin pong inutang goes to infrastructure program, yung may nakikita po kayo. Kasi gaya nga po ng sabi ko, progressive billing po yan eh. Kung ano lang po yung nakikita na gawa na, yun lang po ang babayaran ng bangko. So in other words po, halimbawa, ito lang po ang amount na nagamit, yun lang po ang babayaran ng bangko. So yun guys, diba, mga ka-Iskonians, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Mayora? Klarong-klaro, napakalinaw na kanyang paliwanag. Pero bakit nangyari, Mayora, di ba? Anyari, napakaganda ng paliwanag mo. Talagang tumpak na tumpak. Ano ang sabi niya? Pwedeng umutang ang Maynila ng 25 billion ayon sa mismong DOF o Department of Finance. So, ibig sabihin, pahihiramin ka ng 25 billion kasi unang-una, may capacity ka ng magbayad. Diba? Dahil lang sabi nga niya, diba? Maganda na yung financial status ng Maynila. Eh, bakit gumanda? Diba? Samantalang iniwan yan. Ditong si ERAP ay napakagulo ng Maynila at halos bangkarote. Diba? Pero anong ginawa ni Yorme? Sinisiba si ERAP gaya ng ginagawa ngayon ni Mayora. Hindi, di ba? Anong ginawa ni Yorme? Kumilos siya kaagad. Nilinis niya ang buong Maynila, hindi lang sa financial, lahat. Kalinisan, peace and order, tulong, di ba? Mga projects, yan po ang ginawa ni Yorme. At ang sabi niya, 4.5 billion. Di ba? Ito yung ginawa sa hospital ng Maynila. Condominium, binondominium. So, nakita natin, di ba? Klarong-klaro, talagang nakadetalye, 4.5 billion ang nakinabang. Sino ang nakinabang dyan?
wala nang iba kundi ang mga kababayan nating may hirap na dating mga squatter at nabigyan ng pabahay. Pero ngayon, anong ginawa niya, di ba? Iniba niya, binago niya, ginawa niya nga rin tuwang-tuwa pa siya. Binenta niya yung property ng Maynila na kung saan ay marami pa sanang mas makikinabang dito, di ba? So, makikita natin talagang maayos ang kanyang pagpaliwanag, pero ngayon, talagang ginagawa niyang dahilan, di ba? O paninira dito kay Boss Y. At ang sabi niya, di ba, yung 10 billion, yun yung mga public school naman, yung Albert, yung Rosauro, tsaka yung Manila Science, kasama na rin yung Pedro Hill, tsaka San Sebastian Residence. Na kung saan, di ba, na kung saan siya yung namimigay ngayon. Pero yung utang dito, siya ang sinisisi niya itong si Boss Y. Kumbaga, sabi ko lagi sa live natin, si Mayora ay pumipitas na lang ng pinagpaguran ni Yorme, di ba? Ang utak ni Yorme na kung saan gusto niya yung mga mahihirap pagkaroon ng mga eskwelahang magaganda, fully air condition, di ba? Mga pabahay na dekalidad. Tapos, pagdating ng anihan, ng harvestan, si Mayora lang ang nagpapakredit sa kanyang sarili. At itong si Boss Y, goodbye ka na, Boss Y, dahil po ang wala kang naitulong sa mga pinagawa mo. Kumaga, lahat inaangkin niya na. Bukod sa inaangkin na niya, di ba, pinasasama pa yung ginawa niya. Hindi, mali yan. Mali yung magbayad ka ng lifetime, di ba? Sa mga pabahay mo, i-rentoon mo, ipamigay na natin para matuwa yung makakakuha nito. Pero yung mismong concept na sinasabi ni Boss Y, di ba, hindi nyo pwedeng ibigay yan o ipatitle sa kanila, ipangalan sa kanila kasi ibebenta nga nila yan. Di ba? Lalong mawawalan ng pag-aari yung gobyerno ng Maynila. At kukunti lang, lalo ang makikinabang. Ano pang sabi ni Mayora? Kaya tayo binigyan dahil nga efficient na ating collection. Di ba? So, ibig sabihin, nakakakolekta na sila ng tamang buwis. Di ba? Yung mga dating tumatakbo, di ba? Yung hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon, nagsibayad sila. Bakit sila nagsibayad? Dahil nakikita nila na itong si Boss Y, di ba, ay transparent. Di ba? Hindi nakikitaan ng korupsyon. Kaya sa mismo nagsabi na minimal na lang daw ang korupsyon. So, ibig sabihin, kung minimal na lang, nung panahon ng dating administrasyon na ni ERAP o yung mga nauna pa, ay maraming korupsyon. Kaya sabi niya, minimal na lang ang korupsyon, di ba? Katunayan dito na malinis, maayos ang paggugobyerno ni Boss Y. At isa pa, di ba? Isa pa sa kanyang sinabi na napakaklaro. Kasi ngayon, di ba, alalang-alala siya, bigat na bigat siya, reklamo siya ng reklamo sa nautang ni Boss Y. Pero pinaliwanag niya, di ba, yung Mandanas Ruling, napakagandang programa po ng national government, di ba? Magkano ang nadadagdag? 1.2 billion na kung saan ay pwede pang siya mismo nagsabi na pwede pang gamitin para sa mga iba't ibang project. Di ba? Na sabi niya na maganda na talaga yung status ng budget. Pero ngayon, di ba, bakit reklamo siya ng reklamo? Doon sa nautang, yun na nga, Mandanas Ruling, di ba? Backup yan. Ibig sabihin, kahit hindi mo galawin yung kita ng Maynila, meron kang 1.2 billion. Hindi birong halaga, napakalaki, at maraming makikinabang dyan. Pero bakit ngayon, sinasabi niya, at siya na rin mismo, di ba, nagsabi na maliit lang ang interest ng nakuha nilang loan. Pero bakit ngayon, di ba, nilalabas niya, malaki daw interest, wala daw pakinabang sa kita ng Maynila. Samantalang yung Mandanas Ruling, out of income ng Maynila, umaantabay yung national government dahil nga nilabas yung ruling ngayon. So, anong nangyari ngayon, di ba?
mukhang siya mismo, kinokontra niya ang kanyang sarili. Nagsasabi pa siya, fact check lang po tayo, fact check. Di ba? Na 25 billion pwedeng hiramin ng Maynila. Eh magkano ba pinupukol niya kay Yorme na utang? 17.8 billion. Yan ang sinasabi niyang nabibigatan siya, nagre-reklamo siya dahil iniwan niya ni Yorme. Pero ito na nga, 25 billion pala. Ibig sabihin na forecast na ni Boss Y na kaya mangutang ang gobyerno ng Maynila at hindi mababankrupt, hindi masasadlak. Nakagaya ng laging binabato nitong si Mayora kay Boss Y. So, napakalaking pera, di ba? Kaya, malayo, dun sa kanyang pinupukol ngayon ni Mayora, nahirap ang Maynila. Hindi, naayos na nga, di ba? Siya na mismo. Naayos na yung collection, di ba? At ang maganda nito, di ba? Yung mga investor, nagtiwala na, o mga negosyante dito sa Maynila. Kaya gumanda po ang status. Sino may utak? Si Yorme. Sinong kumilos? Si Yorme. Di ba? So, talagang wala. Hindi po maitatanggi. Hindi maitatago ni Mayora na ang ginawa ni Yorme ay legacy. At hindi natin makakalimutan yan bilang isang Manileño po na nakita natin lahat yan na walang korupsyon, naging maayos ang Maynila, hindi lang sa financial, sa kalinisan, sa peace and order, lahat halos kahit sa ang anggulo mo tignan. Napakaganda po ginawa ni Yorme. Si Mayora na mismo, di ba? Na kung saan ngayon, kinokontra niya ang kanya sinabi, fact check ka ba? Di ba? Yun naman pala ay mali ang iyong sinasabi. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-Iskonians. Mamayang gabi po, live po tayo sa alas 10 po ng gabi. Pag-usapan pa natin ito ng mas malalim para makapag-comment po kayo mga ka-Iskonians, yung opinion nyo dito sa sinabi ni Mayora at marami pa tayong pag-uusapan. Right, so hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Huwag nyo rin pong kalimutan. Like, share, and subscribe po. Muli, thank you so much po mga ka-Iskonians at pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila, God bless. Thank you so much po.